Hahanguin natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 15, mga talata 1 hanggang 3, tatalon ng 11 hanggang 32. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po ko karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Bilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sinasabi na kumakatawan ang alibughang anak sa mga publikano, sa mga katulad natin. Kumakatawan sa pagbasang ito, sa ebanghelyong ito, bagamat may mga laktaw, ang panganay ay kumakatawan sa mga matutuwid, sa mga Pariseo at eskriba, sa mga temple servant. Yes. At mapapansin natin na sa tuwing ang Panginoong Yesus ay nangangaral, naroon yung mga Pariseo at eskriba na walang ginawa kundi magbulong-bulungan. Para mga bubuyog sila. Kaya si Jesus ay gumamit ng isang talinghaga na mayroong isang ama na may 2 anak, isang panganay at isang alibugha. Ang ama dito ay tumutukoy sa Diyos at makikita natin yung kagandahang loob talaga ng ama sa ating pong pagbasa at tumutukoy yan sa Diyos. Yung bunso ay kinuha niya na yung kanyang ari-arian o yung kanyang manang ari-arian na hindi pa dapat niyang makuha yun sapagkat yun ay ipinagkakaloob, pinamamana kapag ang magulang ay pumanaw na. Yes. Pero buhay pa. Pero ibinigay naman ng ama sapagkat napakalaki yung kanyang pagmamahal. Kasi nasabi sa ating pagbasa, sa lugar at lupain na kanyang pinuntahan, nagdalita siya doon, naghirap, nagutom. Na-realize niya yung kanyang masamang ginawa sa kanyang ama, kaya't naisipan niyang magbalik. Minsan talaga, ang realization ay dumarating sa tao kapag dumadana sa tayo ng mga kapaghatian, kapahamakan, mga pagsubok, mga suliranin ng buhay, kapag minsan nararanasan na nating hinahagupit tayo ng Panginoon. Minsan ang pagtawag kasi ng Diyos, iba-iba yung pamamaraan eh. Pero nga ako nabasa, ang Diyos daw kapag tumawag, 3 lang ang paraan ng pagtawag niya. Una, kakausapin tayo, malumanay, anak, lika na, magbalik ka na sa akin. Lumapit ka na sa akin. Kapag hindi daw tayo nakinig sa unang pagtawag niya, mayroon daw pangalawa, pipitikin tayo. Ano yung pitik na yon? Siguro, may nararamdaman ka sa katawan, nagpasuri ka na pero walang makitang sakit. Minsan, may mga nagaganap sa buhay mo na hindi mo makita kung ano yung problema. Yan, pitik yan ng Diyos eh. Pag hindi daw tayo nakuha sa pitik, mayroon daw ikatlo, buljak. Yan, hindi na raw din natin magugustuhan yan kapag binuljak tayo ng Panginoon. Isipin mo naman, yung tao nga kapag binubuljak tayo, hindi natin nagugustuhan eh. Nasasaktan tayo eh. May nangyayaring hindi maganda. Kung Diyos pa kaya ang magbuljak sa atin? Kaya ang tanong ngayon bilang mga anak ng Diyos, bilang mga alibugang anak ng Diyos sa ating kapanahunan, ano ba ang gusto mong paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin para tayo magbalik sa Kanya? Kausapin tayo, pitikin tayo, o buljakin tayo? Siguro ang pipiliin ko, Lord, kausapin mo na lang ako.
Huwag mo naman akong pitikin, huwag mo na akong buljakin. Sige na Lord, babalik ko na ako sa iyo. Diba? Malayo pa ay natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya patakbo siyang sinalubong, niyakap at tinagkan. Biruin mo mga kapatid, sa kabila ng lahat na hindi maganda na ginawa ng kanyang anak, nung makita ng ama ang kanyang anak, ano ang dumating sa puso ng ama? Habag. Yes. Yan naman talaga ang dumarating sa puso ng Diyos natin kapag nakikita yung ating mga kalagayan na hindi maganda. Nice. Kapag tayo nagbabalik loob sa Kanya, hindi tinitingnan ng Diyos yung marami nating ginawa, yung ginawa nating mga pagkakasala, yung mga ginawa nating pagkukulang. Hindi yun ang tinitingnan ng Diyos Ang tinitingnan ng Diyos yung ating kalagayan. Yes. Ang tinitingnan ng Diyos yung ating pagbabalik loob. Kahit ilang beses tayong madapa, ilang beses tayong lumayo, kapag tayo nagbalik, hindi tayo tataboy. Yes. Hindi tayo tatakwil, tatanggapin tayo ng ating Panginoon. Yan ang ating Diyos. Dito sa ating pagbasa, yan ang Ama. Sabi nga na aklat ng Isayas, mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, nakaunat ang kanyang kamay sa kanyang bayan. Para ano? Tanggapin ang kanyang bayan sa kanilang pagbabalik loob. Sino nga ba ang pinakamasaya kapag tayo ay nagpasyang tumalikod sa ating pagiging makasalanan? Totoo yun, ang Diyos. Ang nagiging masaya, pinakamasaya. Ang mga anghel nga daw sa kalangitan ay nagbubunyi, nagsasaya. Yes. Kapag may mga kaluluwang nakakapagbalik loob sa Diyos At ang higit na nagsasaya ay walang iba kundi ang ating Diyos. Wala nang mawalay ang tao sa kanyang piling dahil sa pagkakasala. Laging nananabik ang Diyos tuwing may isa sa kanyang mga anak na magbabalik loob. Yes. Tingnan po ninyo, ang Diyos ay sumasaya, nagiging masaya, pinakamasaya kapag ang bawat isa sa atin ay nakakaisip na magbalik loob sa Kanya. Yes. Ayaw po niya na tayo mapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Yeah. Hindi niya makuhang maghintay pa kapag natanawan niya ang nagsisisi. Oo nga, ating pagbasa sinalubong ng ama yung anak Bagamat ang kaugalian, ang tradisyon, kung umalis ka sa bahay, bumalik ka sa loob ng bahay. Yes. Sabi sa ating pagbasa, ng matanaw ng ama, siya'y pumanaog, sinalubong sa kalsada sa daan. Sabik yung kanyang ama. Sabik din ang ating Diyos na makita na tayo nagbabalik loob sa Kanya. Hindi niya makuhang maghintay pa kapag natanawan niya ang nagsisisi. Siya mismo ang tatakbo, sasalubong, yayakap at hahalik upang ibalik ang nawalay niyang anak sa kanyang piling. Huwag tayong magduda sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Siya rin ang pastol na handang iwan ng 79 upang hanapin ang isang naliligaw. Yes. Siya ang dakilang amang mapagpatawad sa landas ng buhay. Maraming beses tayong magkakasala. Totoo yun. Maraming beses tayong madadapa. Maraming beses tayong makakalimot. Maraming beses tayong tatalikod sa Panginoon. Dahil nga, buhay natin yan Talagang totoong ang tao'y marupok, madaling lumimot. Pero kapag nakaalala tayo sa Diyos na nagbabalik loob, natutuwa ang Diyos na tayo tanggapin. Yeah. Kinakailangan lamang na tayo lumingon pabalik, magsikap, kamtin muli ang Diyos. Wala pang isang sandali ay mararamdaman na natin ang yapos ng amang mapagpatawad ng lubos. Totoo yun. Yes. Siya yung ama sa talinghaga ng alibugang anak. Siya nananabik na tayo yakapin na makapagbalik. Siya nananabik na tayo kalungin sa ating pagbabalik. Siya nananabik na tayo linisin sa ating karumihan sa ating pagbabalik. Yeah. Panabikan natin ang pagbabalik loob ng mga kapatid natin sa pamilya, sa komunidad at sa parokya na nawalay sa atin. Paging bukas at masaya tayo sa kanilang pagbabalik. Sino naman tayo para hindi tanggapin yung mga taong nagkamali at nagkasala sa atin? Kaya nga ang hamon sa atin ngayon panabikan din natin ang pagbabalik loob ng mga kapatid natin sa pamilya, sa komunidad at sa parokya na nawalay sa atin, sa mga Christian fellowship, sa mga assembly, sa mga gawain, sa mga simbahan. Dapat nananabik din tayo sa kanilang panunumbalik, sa kanilang pagbabalik. Yes. At sinasabing maging bukas tayo at magsaya,
maging masaya tayo sa kanilang pagbabalik, kagaya ng ginawa ng ama na ipinaghanda ng piging ang pagbabalik ng kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya.